Marcos ng Marcos administration ni Speaker Martin Romualdez at ang kongreso niya napakabulok. Walang-wala tayo sa kanila, binabastos tayo ng mga ito. Sobrang pambabastos sa Pilipino ang ginagawa. Sino ba naman ang maniniwala na 80+% ang meron na tiwala ang Pilipino kay Martin Romualdez? May maniniwala ba doon? Kinasusuklaman si Martin Romualdez tapos maglalabas kayo ng survey na ganyan, yung mga okta, yung mga ganyan, diba? So, Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is January 14, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Syempre, shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad. Syempre naman, Estos Mariosef, di ba? I hate drugs. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga tagapagsubaybay at laging nanonood at nagkikinig sa programa natin dito lang sa Joe Malone TV. Shoutout sa inyong lahat, pati na rin yung mga nandito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po, di ba? Maraming salamat sa pagtangkilik at pagtambay dito sa Joe Malone TV. At attendance check po muna tayo mga kayon. Paki-comment na lang dyan sa baba kung saan kayo nanonood at naroroon. At nagkikinig dito sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Watching from Sweden, Illinois, Zimbabwe, di ba? Mga ganun. Dami ko na. Alaska, meron na. Maabot na yung video natin sa Alaska. Pati dito sa Pilipinas. Comment kayo dyan. Watching from Tawi-Tawi, Davao, Cebu, Cebu, Bulacan, Cavite, Pandacan, Manila, etc. And so on and so forth. Comment dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman natin kung saan tayo umaabot, kung saan lumalawak yung boses natin, kung saan nakakarating yung mga vlog natin, kung saan nakakarating yung gusto natin mangyari na ipaintindi sa lahat ng manonood at sa lahat ng mga Pilipino na eto na, meron na tayong social media, gumising na tayo, it's about time na rin na wag na natin itikom yung mga bibig natin, imulat natin yung mga paningin natin at pumalag, bumoses, talakayin, pag-aralan at pag-usapan yung mga nangyayari, di ba? Kasi sobrang we have all the means na in terms of voicing out our alam mo yun, yung mga nakikita natin sa paligid sa Kongreso, sa Senado, yung mga distribution ng mga ayuda na alam natin o pakiramdam natin o sa tingin natin na may mali, di ba? O yung tipong 10,000 ang bigayan, 2,000 lang ibibigay sa'yo. Pagdating sa likod, ibibigay yung 8,000. Diba? Palagan na natin yan. Ibosesa na natin. Mga kayon, dito po ang Joe Malone TV, ang issue ng bayan natin pag-usapan. Kung saan tinatalakay natin yung mga ganitong klaseng issue. Anything na issue ng bayan na dapat nating posesa, na dapat nating pag-usapan, na dapat nating pag-aralan at hindi dapat palagpasin. Kasi ito diba? Ano na tayo modern, ano na tayo? Andito na yung social media. Andito na yung mga political vlogger. Diba? Gaya ng sinasabi ko sa inyo, tinanong ko kayo dati kung saan kayo, nung may topic tayo ng mainstream media o political vlogger, tinanong ko kayo kung saan kayo mas nanonood. Diba? Meron maraming nag-comment dyan na sinabi nila sa political vlogger daw sila nanonood. Hindi sa mga mainstream media. Actually, may video ko May video ko ng kung saan nakikipagtalo yung mainstream media. Doon sa particular na grupo, sinasabihan, hindi, mga bayad kayo, mga ganun, bayad kasi kayo, huwag nyo kaming kunan dito. So, ganun. Marami tayong nakikitang ganun, marami tayong napapanood, pero syempre, pinag-aaralan muna natin na hindi tayo maging biktima na makapagpakalat ng fake news na yan. So, ang inyong lingkod po, pinag-aaralan din natin yung ibabalita natin sa inyo. Ginagawa din natin yung homework natin, yung assignment natin. Nag-research tayo, ilalagay tayo ng mga ilang clips. Nang sa ganun hindi fake news yung ihaharap natin at ibabalita natin at yung pag-uusapan natin sa inyo. Okay? Attendance check Paki-comment dyan kung saan kayo naroroon at nanonood ng ating vlog for today, January 14, araw ng Martes. Grabe yung kahapon, no? In fairness sa INC, talagang united talaga sila. Diba? Biriin mo, dumating sila sa Quirino Grandstand ng malinis, umalis sila ng malinis. Hindi gaya nung Nazareno na talagang kagimbal-gimbal yung aftermath. Diba? After ng Nazareno, yung basura ando doon. Wala akong sinabi. Hindi to religion wars or anything. Ang sinasabi ko lang, yung ginawa ng INC, pwede naman palang ganun. Diba? Bakit hindi magawa ng iba? Diba?
Umalis ng tahimik. Dumating ng malinis, umalis ng malinis. Sobrang united. Naka-uniform, naka-t-shirt na puti, naka-sombrero. Kung walang ibang uniform, yung INC Peace Rally na may date, ano naman, nakaputi naman. Di ba? Nakakatuwa, ang gandang isipin. No? Tapos nagsalita si Senator Dante Marcoleta. Grabe, ang ganda ng binigay. Ang ganda ng mensahe ni Congressman Dante Marcoleta. Talagang binira niya, pinanatan niya yung mga dapat banatan, especially yung Quadcom. Dahil doon sa, alam mo yon, sa hindi makatao o makabatas na pagsusuri. In a way na connected doon sa peace rally. Kasi wala Talagang apektado, ang pinopromote kasi ng INC yung peace rally. Paano nga naman? Talagang hindi mauuwi din talaga sa sa pahapyaw na politika. Kaya kung marami nagko-comment diyan, sinasabi kakatawa nga Marami nagko-comment diyan, sinasabi against kay Congressman Dante Marcoleta, sinasabi, akala ko ba peace rally? Bakit nagsasalita si Congressman Dante Marcoleta about doon sa mga Quadcom? Ano bang akala mo sa peace rally? Ano bang gagawin nila dyan? Magtititigan, magkukwentuhan, magko-concert. Siyempre, pag-uusapan nila yung mga bagay na hindi na nakakapagbigay ng peace sa atin bilang sambayan Pilipino. Kung ikaw, pakiramdam mo, nasa peace moment ka, kahit nagkakaganyan yung gobyerno, ibang klase ka. Hindi. Kasi may mga nagko-comment dyan Kasi yung mga nagko-comment dyan, may ma-comment lang, kahit hindi naman talaga nila naiintindihan. Di ba? Anong magagawa mo kasama sa peace, yung politika. Kasi ang gulo pag magulo yung gobyerno, magulo yung presidente, nagbabangayan sila ng pangalawang pinakamataas na posisyon, sa tingin mo ba peace yun? Anak ng aral-aral naman, Diyos ko naman, di ba? Aral-aral din, di ba? Aba, matindi! Aral-aral din, iwasan mo yung My God. Yan, iwasan mo yan. I hate drugs. Hindi na kayo nakakapag-isip ng tama. Yung mga nagko-comment sa atin na sinasabi. Nakakatawa Hindi ko lang may isa-isa sinasabi. Akala daw nila peace rally yung ginawa ng INC. Bakit pinagsasalita daw si Congressman Dante Marcoleta ng ganun? About sa Quadcom, about sa katiwalian. Ano ba ang gusto mo? Magtitigan sila doon. Mag-concert sila doon. Mag-imbita ng mga rapper, mag-imbita ng mga banda, tapos magtutugtugan. Hindi rin peace yun, di ba? Pinag-uusapan nila kung paano magiging payapa yung gobyerno natin. Dahil ang nire-represent ng mga INC, yung kapayapaan. Diba? Ang nire-represent naman nito nila Dante Marcoleta, yung nakakagulo. Diba? Sabihin mo, nag-aawa yung presidente sa yung vice-presidente. Biri mo, sa tingin mo, peace yun sa'yo. Diba mga kayon? Nakakainis lang, diba? Ang dami kasing kumungkuda-kuda dyan sa comment section natin. Hindi ko lang isa-isa. Hindi naman talaga nila naiintindihan. Diba? Aral-aral din. Okay? Issue ng bayan nating pag-usapan, ito si Dr. Lorraine Badoy, isang dating undersecretary. Kinakwento niya, nadudun din to kahapon sa peace rally ng INC. So, meron siya mga observation at ayun nga, no, talagang mauuwi talaga sa gobyerno din Kasi talagang gobyerno dapat from top to bottom dapat yung approach ng ginhawa, ng magandang ekonomiya, ng magandang kapayapaan. Dapat top to bottom approach. Walang changes o walang development na nagsimula sa bottom tapos pataas sa presidente. Walang ganun. Walang ganun, Brad. Diba? Dapat if you want change, magsisimula yan sa umpisa, cascade sa baba hanggang sa makapunta sa atin. Diba? Kinakascade lang. Okay? Panoorin natin to. Grabe. Ang galing nito. Musta po, Doc? Yung monitoring nyo kahapon, sa itaas kayong bahagi kahapon, nakita yung dami pong tao doon sa Quirino Grandstand na nakisa dito sa INC Peace Rally. Yeah, napakaganda Admar tsaka Jade, no? Parang yung realization ko nung pinapanood ko sila before 6 gising na ako tapos na tinitingnan ko from here, no? Kung ano yung nakita ko sa KOJC, ganun din yung nakita ko na very impressive, yung very disciplined, very orderly, very peaceful na pag-assemble ng INC. Truly admirable for me. Parang pinapakita talaga nila kung ano yung Filipino, yung best version ng Pilipino. At saka nandun para sa bayan, di ba? So napakaganda.
Very beautiful. Opo, ano yung mensahe na dapat makuha ng mga nasa gobyerno na lalo't na mula sa iba't ibang relihiyon, mga Pilipino ang nagpapahayag ng kanilang saloobin hinggil sa mga mahalagang issue, mga totoong suliranin sa ating bansa, Doc? Jade, Admar, mga kababayan, what was very impressive for me, no, not from the cerebral Grabe. level, but from my gut level, was the show of force. Very massive, no? So, ang pinaka-message dito sa gobyernong nakakalimutan na kung saan nanggaling ang kapangyarihan nila. Yes. Sa akin, yun ang narinig ko na message at yun yung that was the one that touched me the most. Ang kapangyarihan ninyo ay galing sa taong bayan. Exactly. Ang pinakamakapangyarihan dito ay ang puwersa ng taong bayan na united, na nagkakaisa. So, maraming messages ako nakuha kahapon, pero sa akin yun yung basic at tumataginting na nakalimutan na ng gobyernong ito na ang tinawag pa sa mga lehitimong mga hinaing ng gobyerno ay noise, ingay. Yun ang sinabi ni Bongbong Marcos sa mga very legitimate concerns ng Pilipino, di ba? At mula't simula, ang ginawa ng Marcos administration, puro politika. At makikita mo ang hinihingi ng INC kahapon, yung hinihingi ng Pilipino, naging Yes. boses natin sila, magsilbi kayo. Ayusin ninyo ang Pilipinas. Tsaka number 2, para for me, yung napakaganda talaga, para sa akin, genius yung ginawa nila kasi sinang-ayunan nila ang Totoo. president, no? Dahil sinabi niya na nobody believes, no, na he really means na ayaw niya yung impeachment na yon. But INC yesterday held him to his word. Ayaw mo ng impeachment, sabi mo, dito tayo, sinusuportahan namin ikaw. At yun ay yung napakalaking respeto sa mandato ng Vice President. 32 million binabaliwala ng Marcos administration, ni Speaker Martin Romualdez at ang Kongreso niya napakabulok. At nilagay sila sa lugar kahapon, no, ng INC, very very peaceful. The true definition of peace, hindi yung parang sementeryo, di ba, na parang pinapabayaan mo na ginagahasa ka at binabastos ka. Sa kanila hindi, sinabi nila very clear, no, na ayaw nila yung impeachment ng Vice President. Sa madaling salita, may respeto sila sa mandato, sa Yes. boses ng Pilipino at sa demokrasya natin, na binabaliwala nitong mga nasa Quadcom ng Congress, the Marcos-led Congress, no. So maganda yon, Master Stroke, support of the President at yung pagprotekta sa Office of the Vice President. I don't think it's, in other words, unity, diba? Yun yung gusto natin, no, na matagal na nating minimithi yon bilang isang bansa. At saka again, I'll go back to what I saw yesterday kasi for me, naniniwala ako na what we see outside the externals, it's really an internal manifestation, di ba, na of their unity. This is how it looks like pag ang Pilipino ay nagkakaisa. Biro mo? Because I think Pwede that naman ko, yung pala. pagtanggal sa kanya, pag-oust sa kanya, most likely sa result of this, no? So, sino ba si Zaldico? 'Di ba, napaka-corrupt na politiko. 'Di ba? Na yan yung sakit sa ulo nating lahat, no, na at saka yung and Congress had gotten so arrogant and so abusive of their powers. Alam natin 'yon. Tayo yung nasa receiving end. 'Di ba? SMNI, I personally felt it. Pastor is a political prisoner, no? Siya yan. Yan yung mga puro politika habang ang bansa ay bumubulusok na pababa at grabe ang pinaka-corrupt na budget, etc., etc. Wow. So, beautiful, master stroke yung kahapon na nakita ko. Now, of course, there are some of us who are disappointed. Some of us who believe who wanted so badly for this to be something else. Pero napakaliwanag naman kasi ng INC, no, na gumawa kayo ng sarili nyong rally, sarili ninyong galaw, no, kung gusto niyo ng ouster or whatever, pero hindi kami dyan. So wala namang expectations na binigay na ganon, di ba? So very very clear yung parameters nila. At saka wala na yung yung impeachment talks na yan, wala na, nag-collapse na yan. Yan ang tingin ko, no. Kahit yung ICC, wala na yan. So in other words, for me, na naghihirap ang Pilipino, 61%, no, self-rated poverty off the charts, the highest in 21 years. Tapos yung kagutuman off the charts. Ibig sabihin, magsilbi na kayo, puro kayo politika, 'di ba? Magsilbi kayo Yes. sa ating mga kababayan. Yan yung kung bakit kayo nandyan. So yun yung gusto ko, na nabigyan sila ng konting puwersa. No, na ito kasi pinakita nila sa atin na walang-wala tayo sa kanila, binabastos tayo ng mga ito. Opo. So nagkaroon ng respeto. Okay. At pinasisinungalingan din ito, Doc, yung naalala mo yung survey ng SWS. 41% yung nagsasabi daw na approved sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ngayon, kahapon, nakita natin milyon-milyon yung mga nakisa sa peace rally ng INC. May mas malalim na very concerning kasi dito, na yung mga survey companies na yan, kahit yung credibility nila, no, kahit yung credibility nila ay questioned na. In other words, parang nagiging tayong isang lipunan na niloloko na talaga, nililin lang na ng mga powers Yes. that be, powers that are there.
this is one of those things that I truly admired about the former president, yung paghawak niya ng kapangyarihan, no, na hindi niya ginagamit manloko ng Pilipino, manlin lang, di ba? Hindi nga siya nakialam dyan sa mga survey na yan. Nagtrabaho ako sa kanya. Hindi talaga nag-register kay PRRDO. Sir, congratulations, taas ng trust rating mo. Oh, good, ngiti siya tapos trabaho na tayo. So, yung survey companies na yan yung kalungkutan ko dito kasi nakita ko, no, under the Marcos administration, sobrang pambabastos sa Pilipino ang ginagawa. Sino ba naman ang maniniwala na 80+% ang meron na tiwala ang Pilipino kay Martin Romualdez? May maniniwala ba doon? Kinasusuklaman si Martin Romualdez tapos maglalabas kayo ng survey na ganyan, yung mga Okta, yung mga ganyan, diba? So, niloloko ang Pilipino and it's not just by the government but even survey companies, 41%. Diba? So, yun yung buti na lang talaga age of information na yon ngayon. At saka maraming salamat na nandiyan ng SMNI at ngayon kahit yung UNTV meron lang talagang nagbibigay ng impormasyon sa Pilipino. So nakikita natin na nililin lang tayo. Tapos napakahirap sa administrasyon na ito. No, ang babaw ng pag-iisip nila na napakatingin nila sa Pilipino bobo, tanga, walang respeto na ang sagot sa kahirapan ay lokohin ninyo yung survey. Yes. Diba? Yes, Doc. Isa din kabilang din doon sa mga nabanggit din na sa peace rally ni Congressman Marcoleta, tungkol doon sa mataas na presyo ng mga bilihin, hindi ho ba? Pati yung sa kuryente. Itong mga bagay, itong mga issues na ito, dapat, di ba, na direkta din ito. Mensahe din ito para sa presidente as a leader of our country para maibsa naman yung bigat na nararanasan ng ating mga kababayan. Jade, Admar, mga kababayan, sa madaling salita, no, yung napakalinaw na message, no, kahapon, ay magkarespeto kayo sa Pilipino. Nandyan kayo para magsilbi, hindi para magnakaw sa amin. Diba? Talaga, in other words, parang nagre-reset na nagpapaalala ang balik nga tayo sa basics. Hindi kayo nandyan para sa sarili ninyo. Ganun yung mga placards nila eh. Magsilbi kayo sa bayan kasi tayo naman ano bang gusto na, ang Pilipino isa lang naman ang gusto niya sa mga lingkod bayan eh. Maglingkod kayo, wala silang pakialam kung nagmumura ka or yung fashion sense mo or something or whatever. No, they don't care about that. You're there to make lives of the Filipino people better. Yes. At mukhang yung Easier basic na yan, kinalimutan na. Mula nung umupo si Bongbong Marcos, walang ginawa ang mga yan. Kung hindi, magnakaw sa Pilipino at hindi nagsisilbi, puro politika. And nakakatakot doon, they've weakened the institutions because they've weaponized it against their perceived political enemies. Nakakatakot yun, no, sa ating demokrasya. So, napakaganda nung nangyari kahapon kasi sinasabi nila kuryente, tubig, pwede ba? Ito, magsilbi kayo, hindi kayo nandyan para yung budget, yung pera ng Pilipino ay hututin ninyo para mahirapan na naman mag-park ang mga helicopter ninyo, mga jet ninyo dyan sa Kongreso, di ba? Kasi yan ang problema ngayon na naririnig ko sa Kongreso from the staff themselves, no? They told me na nahihirapan sila mag-schedule ng landing ng mga helicopter. Ganyang kayayaman, ganyang kadami ang ninakaw sa Pilipino. So ngayon sinasabi ng mga speeches nila kahapon, magsilbi kayo, naghihingalo na sa hirap ang Pilipino. Grabe. Yung rally kahapon, it's all about peace, no? Actually, hindi lang INC ang may gusto nun eh. I think mag-agree kayo rito na lahat tayong mga Filipino people gusto natin ng kapayapaan, gusto natin na dumali yung buhay natin in terms of living, yung mga kuryente sana bumaba, yung mga bilihin bumaba, yung tao tumaas. Kasi yun yung magpapasarap ng buhay natin. Hindi yung trabaho tayo ng trabaho habang buhay na lang tayo nagtatrabaho. Diba? Yun yung mensahe. INC lang yung nag-represent nung peace. Mabuti pa nga yung INC. Naiisip nila yung ganyan eh. Totoo in fairness, hindi ako INC pero saludo ako sa ginawa nila kahapon. Kasi yung ginawa nila kahapon, hindi lang as a group yung intention nila. Yung intention nila, yung mensaheng gusto nilang ipaparating para sa lahat, whether INC ka man o hindi. Totoo, di ba? Kasi ang gusto nila, kapayapaan. How can you say na payapa tayo kung ang Pangulo at ang Vice-Presidente ay nakakagulo? Paano mo masasabing peace tayo o payapa tayo kung yung Quadcom, ganun yung investigasyon? Di ba? According kay Congressman Dante Marcoleta, hindi kayo piskal, hindi kayo korte, pero you act as one. Di ba? Dapat gumagawa kayo ng batas para mapagaang yung buhay ng mga tao. Di ba? Basic, ano yan eh?
Kumbaga, hindi mo kailangan makapagtapos ng law para maintindihan yon. Hindi mo kailangan makapagtapos ng kahit anong degree, bachelor's degree, para maintindihan yon. Sapat lang yung nanonood ka ng mga news yung naiintindihan mo, nag-gather ka ng data, information, naiintindihan mo. Hindi mo na kailangan ng bachelor's degree para maintindihan yon. Di ba mga kayon? Sobra na kasi, di ba? Harapang panggagago, harapang pangbibisit, pangsasampal, pagnanakaw. Pero still, wala pa rin ginagawa ang gobyerno natin. Obvious na, di ba? May mga nagsasalita na about sa mga ayuda na yan. Ano nangyayari? Wala, di ba? Parang nag-voice out lang yung tao. Si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio, nag-voice out lang, tapos wala na action. Ano na nangyari? Di ba? Ngayon, pinag-iinitan pa siya. Di ba? Yun ang problema eh. When you stand out in front of crowded people, and say you want to, lahat gusto mong sabihin, lahat na nakatiwalian, ikaw pa yung pag-iinitan. Kaya nga ang gusto kong isugatan dito, samahan natin si Mayor Magalong. Kasi kung siya lang, kung si Dante Marcoleta lang yung gusto ng mababang kuryente, huwag na tayong umasa. Hindi ba isa kakatuparan yan. Pero pag marami tayong bumo-voice out, marami tayong bumoboses, marami tayong nagsasama-sama, nagtitipon-tipon para itaguyod dyan at kalampagin ang Senado, ang Kongreso, nang sa ganon magising at pagbigyan naman ang taong bayan for once in a lifetime. Na dapat tayo naman yung isipin nila, hindi yung kung paano yung pagnanakaw na ginagawa nila. Diba? Am I correct, mga kayon? Diba? Totoo naman tayo kasi yung beneficiary, tayo ang nagluklok sa kanila, tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila, kaya ganon. Diba? Naakala natin magagaling at mabubuti silang mga politiko. Yung pala, ang iniisip lang nila kung paano sila magnanakaw. Totoo. Di ba mga kayon? Eto pa, may karugtong yan. Medyo mahaba-haba kasi ito kailangan natin ayaw kong makaligtaan Kasi nakakainis yung mga nagko-comment sa atin. Peace rally, pero bakit daw politika yung usapan? Ano ba naman? Di ba? Asan ba naman ang utak mo? Aral-aral din pag may time. Di ba? Anong gagawin nila dyan? Ng mga INC dyan, magtititigan. Tapos tahimik sila. Siyempre, pag-uusapan nila yan. Politika at mapupunta pa rin sa politika. Panoorin pa natin to. Ito yung karugtong ni Dr. Lorraine Franz Castro. Badoy. Sabi niya, it is a clear attempt to shield Vice President Sara Duterte from accountability over corruption allegations. Ano masasabi mo? Jade at mga kababayan, wala namang surprising sa sinasabi ni Franz Castro. Kasi si Franz Castro, hindi naman kanya galing yan, hindi naman nag-iisip yan. Yes. Si Franz Castro ay isang urban operative ng CPP, NPA, NDF at ang Teachers Party List ay isang prente ng teroristang organisasyon na yan. So yung lumalabas sa bibig ni Franz Castro, nanggaling yan sa Central Committee ng teroristang organisasyon kung saan siya ay kasapi. Diba? So yung sinasabi niya, it's nonsense. Nonsense kasi isi-shield, grabe yung pang-iinsulto na ginagawa ni Franz Castro sa INC. Sini-shield, anong accountability? Sumagot na siya, di ba? Sumagot na si Vice President, etc. etc. Nonsense pag nagsalita. Yung mga urban operative, yung operatiba ng CPP, walang mga utak yung mga yan. Nonsense. Kasi tinan mo naman, accountability talaga, di ba? Ang pinaka-highest opinion, binigay na ng COA sa Vice President. Ano isi-shield, di ba? So sa madaling salita, itong si Franz Castro, kasi nga, kaalyado na siya, apart from the fact na CPP, NPA, NDF, operatiba siya, kaalyado pa ni Martin Romualdez, attack dog nila Martin Romualdez ng Marcos faction. So kailangan niya sabihin yon. Pero talagang mali-mali talaga ang sinasabi niya. Kasi ano ba naman ang CPP, di ba? Ang pinakagusto niya, yung humihina ang gobyerno, ayaw niya yung nangyari sa INC kahapon. Kasi Yes. ayaw nila yung nakikita nila na nagkakaroon ng unity at hindi na nag-aaway ang Marcos at Duterte. Ayaw nila yon kasi gusto nila nagbabangayan tayo. And in fact, a lot of this division, yung pagkakawatak-watak natin, ang nag-mastermind niya ay ang CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso, pati sa labas. No? Pero kasi yung mga operatiba nila na nandyan. So yung mga sinasabi nila Franz Castro, Raul Manuel ng Kabataan Party List na prente din ng CPP, Arlene Brosas na operatiba ng Gabriela na prente rin ng CPP, lahat ng sinasabi nila galing sa Central Committee ng CPP, NPA, NDF na designated terrorist organization. Yes. So na ang pinaka-goal niyan ay pabagsakin ang ating gobyerno. So walang magandang lalabas sa bibig ng mga yan. Bakit nakapasok kasi ang mga yan? Di Doc, ba? magandang umaga. Itong mga pagtitipon na ito, kasama na yung mga nasa middle class at mga una pang pagtitipon ng iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga religious organization. Ito ba ay talagang kumbaga malinaw na konklusyon na nalilihis ang focus ng gobyerno ngayon sa tunay na pangangailangan ng taong bayan?
I don't even recall, Admar, if there was ever a time na hindi lihis ang Marcos or Marcos administration from the get-go. Wala akong nakita kundi puro pamumalitik ang ginawa niya. Of course, there were some good things, no? But I cannot even right now recall anything. But by and large, it's a big failure at this time. Talagang nalilihis, lihis na lihis mula't simula. Yes, lihis so to the na point lihis that people talaga. are really seeing na tumakbo si Bongbong Marcos hindi para magsilbi sa Pilipino, kung hindi para sa kanyang sariling pang-interest. Kasi ano bang ginawa niya sa Pilipinas? Pinagwawasak nilang magpamilya, di ba? So, nalilihis. That's an understatement. Lihis na lihis. Hindi marunong magsilbi. No? So, ano ba namang magsilbi nga kayo? Dami na nagugutom na ngayon, di ba? Tsaka yung the prices are just horrific. Horrific talaga. So, your question is really, no? Napakabuti ng question mo na yan. Talagang understatement. Talagang lihis na lihis. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila tumakbo para magsilbi sa Pilipino. Tumakbo para payamanin ang mga sarili at patagalin ang sarili sa poder. Pero kahapon, pinakita ng Iglesia ni Cristo, no, na they're not going to be able to do all of that na unchallenged. So, apart from the fact na yung INC kasi, pati Pilipino nagsalita na hindi non-INC members, di ba? Meron din mga criticisms. So that's part of the democracy. No? May mga kung ano-ano pinagsasabi. So, but that's part of it. No? So talagang lihis na lihis ang Marcos administration. Sana makinig sila ngayon. No? Meron silang binigyan sila ng pagkakataon, di ba? So, Alam mo, nakakaano lang dito, nakakalungkot lang dito kung apart from what INC did about this peace rally, kung ang gobyerno pa rin ng administrasyon ni Marcos tahimik at wala pa rin gagawin, yun yung nakakalungkot. Kasi sayang ang effort ng mga INC na to, as well as tayong mga Filipino people, sayang ang effort ng INC kung isa sa walang bahala lang ng administrasyong Marcos. Kasi wala di ba? Pagka hindi sila kumilos, gumalaw, pupush pa rin nila yung impeachment, ipupush pa rin nila yung mga investigasyon na, alam mo yun, na ang kinukuha lang nilang mga resource person, yung mga taong galit doon sa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di ba sobrang sobrang nakaka-obvious na obvious yung panloloko. Di ba? So, obvious na obvious yung mga pagnanakaw. Paano ka magiging peace? Paano magiging payapa ang buhay ng bawat Pilipino kung gano'n na nangyayari sa gobyerno? Diba? Kung imbis na isipin nila kung paano gagaang ang buhay ng bawat Pilipino through mababang kuryente, through mababang bilihin sa palengke, mababang meat, mababang presyo ng mga bilihin, mga delata sa grocery, pagtaas ng sahod ng mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho. Sana, di ba? Sana yung iniisip nila. Kaso hindi. Ang iniisip nila kung paano sila makakapagnakaw. Kung paano nila uusigin yung isang tao nang sa ganon, hindi makatakbo at makakuha sila ng power. Di ba ano sabi ni Mayor Benjamin Magalong? Sa politiko, iilan lang yung sincere. 3 P, yun lang ang hinahabol nila. Power, posisyon, at higit sa lahat, pera. Di ba? Pag nakaupo ka kasi may power ka. O pag nakaupo ka, may power ka, syempre may posisyon ka, at higit sa lahat, meron kang kayang-kaya mo nang gumawa ng pera. Kasi syempre, di ba? Alam naman natin yan, hindi naman kasiraan yan. Di ba? Nangyayari talaga yan. Realidad yan. Realidad yan, hindi yan paninira na hindi natin iniisa-isa o binibigyan ng specific na pangungurakot yung isang politiko. Ano yan? Nangyayari yan. Tanga lang yung hindi maniniwala ko. Di ba? Tolongis lang yung hindi maniniwala. Di ba mga kayon? Sobra na di ba? Sobra na. Sobra na, dapat palitan na. Di ba? Dapat ang iupo natin talaga yung may malasakit. Di ba nga anong sabi ni Dr. Lorraine? Hinahanap po pa ba yung mga hindi nagmumura? Tapos wala namang ginawa, hindi naman priority yung tao. Di ba? Ang Pilipino hindi na after dyan Ang Pilipino after na doon sa talagang may gagawin at talagang may malasakit sa bayan natin. Di ba? Di ba mga kayon? Nakakaano di ba? Sa totoo lang, dapat ang pinapaupo natin, ang niluluklok natin, yung talagang ang uunahin, yung taong bayan. Ang uunahin, yung tayo. Tayo bilang, kasi tayo ang bumoto sa kanila, tayo ang nagluklok sa kanila. So, dapat tayo naman yung unahin nila. Di ba mga kayon? Ako, hingi lang ako sa inyo ng konting komento. Ngayon nangyari yung INC Peace Rally. Tapos eto na, nagsulputan na yung mga commentators. Ano sa tingin nyo ang next move ng Administrasyon Marcos?
Matutuloy pa rin ba ang impeachment o hahayaan na lang na ma-absolve or siguro hahayaan na lang nila hanggang sa hindi umabot kasi by February election period na ata ng mga nasa Senate, 'di ba? Kasi talagang kapos na kung tutuusin dahil busy na yung mga ma-re-electionists, yung election period andiyan na, gun ban na, alcohol ban na. Sa tingin nyo, ano ang susunod na mangyayari dito sa Administrasyon Marcos? Ano yung next move nila? May impact ba ito nga ginawa ng INC Peace Rally? O hahayaan lang nila? O talagang, kasi ang INC napakadami, di ba? Talagang ang laki ng contribution ng ginagawa ng INC dito. Kung wala yung INC, sino makakaisip ng Peace Rally? Sige nga, di ba? I'm sorry, pero talagang hindi ako INC, pero proud ako sa ginawa nila. Hindi lang yung pang sariling religion nila ang inisip nila. Bagkos ang inisip nila, kapayapaan sa buong bansa, sa Pilipinas, sa bawat Pilipino. Hindi sa religion nila. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pakikinig at paki-comment na lang dyan sa tingin nyo yung magiging next move ng Marcos administration dito sa ginawa ng INC Peace Rally na to. It's either hahayaan na lang o papakinggan ba o baka maisip nila may next move naman silang gagawin na tayo naman ang dapat nilang intindihin at unawain. Maraming salamat. Paki-comment na lang dyan sa baba kung ano yung mga naiisip nyong komento sa pangyayari kahapon, January 30 sa INC Peace Rally. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po.